A life called for more. The passage that was given to me ay matatagpuan po sa John chapter 15, verse 5. But for the sake of the context, para mas maintindihan po natin, I'll start reading verse 1. Abot po tayo hanggang verse 7. So if you have your Bibles with you, pwede niyo po akong samahan sa pagbasa. Verse 1. I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes, that it may bear more fruit. Already you are clean because of the word that I have spoken to you. Abide in me, and I in you, as the branch cannot bear fruit by itself, unless it abides in the vine, neither can you, unless you abide in me. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Verse 6, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers, and the branches are gathered, thrown into the fire and burned. If you abide in me, and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Sandali po tayong manalangin. Let's pray. Heavenly Father, it is with a deep sense of awe that we come before you today. We thank you, Lord, for your faithfulness. We thank you, Lord, for your goodness sa IRM Parañaque. We thank you, Lord, for blessing them. And thank you, Lord, kasi totoo po kayo sa pangalan po ng kanilang iglesia. Pinagpala niyo po sila at patuloy pang pagpapalain. And as we dig deep into your word this morning, sa pag-aaral po namin ng inyong salita, we ask, Father, for your guidance. Open our hearts, our minds, so that we can see the truths na nais niyo po ituro sa amin. And upon seeing that truth, help us, Lord, to respond positively at sumunod po sa inyong kalooban. Maraming salamat po. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Again, good morning po sa ating lahat. A life called for more. Isang buhay na tinawag ng Panginoon para mamunga. Alam niyo po, naniniwala po ako na lahat po tayo dito, we want more. Tama po? Siguro po individually, for some of you, you are asking the Lord. Sabi niyo, Lord, I want more blessings. Gusto niyo po ba na mas marami pang blessing kay Lord? Tama po. Siguro po isa lang po ang ayaw nating madagdagan ngayon, ang presyo ng gasolina. Tama po ba? Pero pagdating po sa mga magagandang bagay, pwede nating sabihin na, Lord, I want more blessings. I want more opportunities in life. Father, I want more promotion sa aking hanap buhay. We want more. Or maybe corporately as a church, ang prayer natin, Pastor or Lord, we want more opportunities for ministry. We want more people na ma-share ng gospel. Tama po ba? We want more. Kaya maganda po yung topic ninyo ngayon, a life called for more. Pero alam niyo po, while studying this passage and while doing this sermon, meron pong isang tanong na pumasok sa isip ko, and I guess this question should be the question na dapat sagutin po natin sa araw po na to. What if? Okay? Just what if lang. What if po? What if the reason we are not experiencing more as a church is because we are holding on to too much? Baka kaya wala nang ibinibigay pa si Lord sa atin kasi baka marami na tayong hawak-hawak. Baka kaya wala nang ibinibigay na opportunity si Lord sa atin kasi sobrang dami na nating ginagawa. What if, mga kapatid, what if the key to more is actually less? Baka ang susi po talaga sa pagdami, baka ang susi po talaga sa paglago ay hindi yung mas madaming dapat gawin, pero yung mas konting dapat nating gawin, pero nakatuon sa ating Panginoon. Mga kapatid, this morning, allow me to propose to you that in God's kingdom, the path to more always begins with less. Kanina po, habang nagsosong lead po sila Jack Fe, by the way, it's my first time na marinig pong mag-song lead si Jack Fe, pang-anniversary po pala ng IRM, ang kanilang level. Praise the Lord po. And then nagpe-pray po siya kanina. Sabi po ni Jack Bess sa prayer niya, sabi niya, Lord, we want more. Binulungan ko po si Pastor Israel. Sabi ko, Nak, mali ata yung ginawa kong sermon. Kasi sa umaga po na ito, mga kapatid, I will not be focusing on more.
Pero magfo-focus po ako dun sa less. Kaya nga po ang sabi ko po sa inyo this morning, my proposition is this. In God's kingdom, the path to more always begins with less. Pero ang prayer ko po, sa pag-aaral po natin ng salita ng Diyos at makita po natin yung katotohanan to, ang resulta po sa atin ito, mas maraming pananampalataya, mas maraming pagkilos, at mas maraming gagawin pa para sa ating Panginoon. Amen po ba? Kaya sa umaga po na to mga kapatid, kung handa na po kayo, 3 bagay lang po ang aking inihanda o ang aking punto sa umaga po na to. By the way, tinanong ko po si Pastor Isra, sabi ko, nak, gaano ba kayo kahaba mag-sermon doon? Sabi niya, Paps, mga 45 minutes. Tama po ba? Ganun lang po ba? O nagsisinungaling po ang pastor ninyo sa akin? Di, baka 45 minutes lang po. Pwede po bang mag-request ng more? I'll try my best na maging maikli po ang ating pag-aaral. Pero kahit maikli ay maging meaningful. Okay? So 3 bagay po ang gusto ko po i-share sa inyo. Sa pangarap po natin na mas magbunga, mas gumawa pa po para po sa ating Panginoon. Number 1, mga kapatid, less complaining, more submission to God's pruning. Mga kapatid, naniniwala po ko that if you really want more from the Lord, kailangan bawasan po natin ang pagrereklamo, bawasan po natin ang pagko-complain, at dagdagan po natin ang pagsasubmit sa kalooban ng ating Panginoon. Tingnan niyo po mga kapatid, tingnan po natin yung passage na binasa po natin kanina. In verse 1, ang sabi po doon ni Jesus Christ, I am the true vine, and my Father is the vine dresser. Sa ibang translation po, ang sabi doon, God, the Father, He is the gardener. Every branch in me that does not bear fruit, He takes away. And every branch that does bear fruit, He prunes. Tingnan niyo po mga kapatid, para mas maintindihan po natin to. A short context of this passage. John chapter 15, as we all know, the Gospel of John was written to introduce Jesus Christ as the Son of God, focusing on His deity. Sa aklat po ni Juan, sa Gospel of John, dyan po ini-introduce yung pagiging Diyos ni Jesus Christ. Kaya nga po, if you're familiar with the 7 I Ams of Jesus Christ, I am the bread of life, I am the door, I am the good shepherd, I am the way, the truth, and the life. Pinakita po dyan yan sa aklat po ng John. Bakit? Because in this book, in this particular gospel, Jesus Christ is introducing Himself as the second person of the Trinity. At pagdating po ng John chapter 15, ang sabi ni Jesus Christ dyan, I am the true vine. Ako ang tunay na puno ng ubas at kayo ang mga sanga. At pansinin niyo po, meron daw pong 2 uri ng sanga. Tignan niyo po yung katabi niyo, mamaya po evaluate niyo anong uri ng sanga kaya to. Okay po? Huwag niyo pong hawakan, baka parang ang tigas mo ngayon. Mukhang sanga ka nga. Hindi po. Tingnan niyo po, meron mo 2 uri ng sanga. Ang sabi po dun sa verse 2, every branch in me that does not bear fruit. Meron daw pong sanga na hindi namumunga at meron daw pong sanga na namumunga. At 2 din daw po yung action ni God sa 2 uri ng sanga na to. Ang sabi po doon sa verse 2, yung mga sanga daw po na hindi namumunga, ano pong ginagawa? Kinakat at itinatapon. So kapag tayo po pala hindi namumunga, mga kapatid, ang gagawin po sa atin, puputulin at itatapon. Pero wag po kayo mag-alala. Alam niyo po kung bakit? Because later on, you will realize na wala pong Kristiyano ang hindi namumunga. Kaya nga po ang sabi ni Jesus Christ, abide in me. Kapag nanatili ka sa akin, automatic yun. You will bear fruit. Mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan to. It's not your responsibility to bear fruit. Ang responsibility po natin is to abide in Christ. Bakit? Kasi kapag nanatili ka kay Kristo, automatic mamumuka ka. Nakita po natin? So ang sabi po dyan ni Jesus Christ, yung mga sanga na hindi namumunga, pinuputol, tinatapon ng aking ama. Tinatapon ng gardener, tinatapon ng vine dresser. Pero pansinin niyo po, ito po ang focus natin. Yung mga sanga daw po na namumunga, ano pong ginagawa sa kanila? Pinuprune, dinidisiplina, in other words. Kaya pala, pastor, kaya pala kahit Kristiyano na kami, minsan dumadaan pa rin tayo sa mga pagsubok ng buhay. Bakit? Kasi ito pala ang kaparaanan ng Diyos para mas mamunga pa tayo. Sino po dito may problemang pinagdadaanan ngayon? Taas po ang kamay. Konti lang po. Alam niyo po yung mga wala pong problema po dyan, mamroblema na po kayo. Alam niyo po kung bakit? Kasi lahat po ng Kristiyano, lahat po ng tao namumroblema.
Iba-iba lang po ng level. Sino po dito yung maraming problema? Yung pumipila po yung problema. Alam niyo po, minsan may problema, pumipila, tapos nakikipag-unahan pa po yung iba, no? Di ba? Pag gano'n na po yung kalagayan niyo, para na po kayong si Job. Di ba? Hindi pa tapos yung isa, dumadating na, pumipila yung problema. Pero mga kapatid, don't worry. Okay lang po yan. Bakit? Kasi normal po yan. Lahat po ng tao, dumadaan po sa mga pagsubok sa buhay. Bakit? Kasi minsan, iyan po ang kaparaanan ng Diyos para po tayo ay disiplinahin. Kaya mga kapatid, lagi niyo po titingnan to. Unang bagay na gusto po makita ninyo sa pagiging mabungang Kristiyano, kapag tayo po ay dinidisiplina ng Diyos, ibig sabihin po, gusto ng Diyos na madagdagan ng ating bunga. It's very clear. Sabi po dyan, every branch that does bear fruit, kung namumunga ka na ngayon, huwag kang mag-alala, ipuprune ka pa ni Lord, at sa pagprune niya sa'yo, sa pagdisiplina niya sa'yo, kahit medyo mahirap yung pagdadaanan mo, ang resulta niyan, mas marami pang bunga para sa ating Panginoon. So mga kapatid, the first picture na gusto pong makita po natin sa metaphor na ginamit po ni Jesus Christ sa John chapter 15. By the way, mga kapatid, hindi po yan parable. Okay? One time, I heard a preacher na sabi nila, John chapter 15 is a parable. Actually, it's not a parable. Okay? It's an analogy. It's a word picture na ginamit ni Jesus Christ para po ipakita yung kanyang pagiging Diyos. Kaya sabi niya, I am the vine and you are the branches. At dito po sa metaphor na to, mga kapatid, ang unang picture na gusto po makita natin dyan ay yung vine dresser. Yung ating Panginoon. Yung Diyos Ama natin na nasa langit. While it is true that Jesus Christ is the vine, meron pong isang character na minsan nakakalimutan natin doon sa metaphor na yon. Yun po yung Ama na siya pong nagpuprune sa atin para mas maging mabunga pa po tayo. Now, the question is this. What is the purpose? Ano daw po yung purpose ng pruning na yon? Tingnan niyo po that it may bear more fruit. Pruning is necessary. Divine discipline is necessary para ang bawat Kristiyano po ay patuloy na mamunga. Ngayon po, pag-usapan po natin yung pagdidisiplina ng ating Panginoon. Bakit? Kasi minsan po, yung discipline, we're not comfortable to talk about this. Diba? Ayaw po natin pinag-uusapan yung disiplina na nagmumula sa ating Panginoon. Kasi pag narinig natin yung discipline, parang meron tayong kaso. Diba? Pag pinag-usapan natin yung church discipline, ang inisip kagad natin, may nagawa kang kasalanan. Alam niyo po, sa Diyos po iba. Ang disiplina po ng Diyos ay kakaiba. Hindi po ang disiplina ng Diyos ay karma. Minsan parang ganun po yung tingin ng mga tao, di ba? Kaya nangyayari sa iyo yan kasi may ginawa kang mali na karma katuloy. Mga kapatid, that's not divine discipline. Gets po natin? God's discipline is not punishment. Hindi rin po yan punishment na dahil may ginawa kang mali, papaluin ka ng ating Panginoon. No. Kung titignan po natin ang Biblia, pwede po natin tignan sa tatlong aspeto yung discipline ni Lord. Number one, dito po natin pwedeng tingnan ang disiplina ng ating Panginoon. Number one, God's discipline or God's pruning is correction. Okay? It's not punishment. It's not condemnation. It's correction. Minsan, ilalagay po tayo ng Diyos sa sitwasyon ng buhay natin na didisiplinahin niya tayo not to condemn us, not to condemn you, pero para i-correct ka. Naalala niyo po yung nangyari kay Peter? We know Peter. Isa po sa inner circle ng 12 disciples. But despite of that condition, si Peter, he denied Jesus Christ. Not just once, not just twice, 3 times. Tininay po ni Peter si Jesus Christ. At nung namatay na po ang ating Panginoong Jesus at muli po siyang nabuhay, pinuntahan po niya si Peter. In John chapter 21, binalikan niya si Peter, not to condemn Peter, but to restore him by correcting him. 3 times, he denied Jesus Christ. And 3 times, Jesus Christ asked him the same question. Peter, do you love me more than this? Sabi ni Peter, yes, Lord. Second time, Peter, do you love me more than this? Yes, Lord. Third time, Peter, do you love me more than this? Yes, Lord, nagets ko na, dinidisiplina niyo po ako. Kaya niyo ako tinatanong. And then sabi ni Jesus Christ, nagets mo na kung bakit kita dinidisiplina? Now do the ministry. Feed my sheep. Do more things, not for you, but for my glory. Mga kapatid, sometimes, God will discipline us, not to condemn us, pero para po i-correct tayo. Sino po dito yung dinidisiplina ni Lord ngayon? Kasi alam nyo na, may kinokorek sa akin si Lord.
May mali akong desisyon na ginawa na kinokorek ako ngayon ni Lord. Meron akong maling salita na sinabi na ngayon kinokorek ako ni Lord. Meron akong maling desisyon na ginawa. Meron akong maling call na ginawa. Kaya ngayon, kinokorek ako ng aking Panginoon. He is not condemning me, but He is correcting me. Mga kapatid, God's pruning, God's discipline, sometimes, nasa mukha po yan ng correction. Pangalawa, minsan naman po ang discipline ni Lord, ginagawa po ni Lord yan, not to correct you, but to prevent you from sinning. Hindi po laging correction. Minsan magtatanong tayo, Pastor, bakit ganun? Bakit meron akong pagsubok ngayon na pinagdadaanan? Bakit may problema akong pinagdadaanan ngayon? Bakit ako dinidisiplina ni Lord ngayon? Wala naman akong ginawang mali. Hindi naman niya ako dapat i-correct. Alam niyo po mga kapatid, minsan si God, yung discipline, inuuna po niya para hindi ka na magkasala. Because God is preventing you to do sin or gumawa ng mga bagay na ikakapahamak mo pa. Kaya alam niyo po, ito po isa sa maganda sa discipline ni Lord. Dahil sa pagmamahal po niya sa atin, inuunahan na niya yung mga tendencies natin. Alam ni Lord na ito ang kahinaan mo. Anong gagawin ni Lord? Ilalayo ka na niyan. Kaya po, alam niyo po, huwag po tayo nagagalit kay Lord kapag minsan nilalayo niya tayo sa kapahamakan. Kasi tayo pong mga tao, minsan wala tayong wisdom sa mga bagay-bagay. Alam mo nang weakness mo yan, ba't pupunta ka pa dyan? Alam mo nang mahina ka dyan, ba't gagawin mo pa yan? Bakit itatry mo pa yung faith na meron ka? Kaya minsan si Lord po, pinaprevent niya tayo sa mga bagay na yun. Kaya bago pa dumating yung problema, dinidisiplina na po tayo ng ating Panginoon. Tama po ba? Tayong mga magulang, ganyan po tayo. Diba? Hindi pa po nadudulas yung mga anak natin. Sinasabi na natin, huwag kayong tatakbo. Kasi pag tumakbo kayo, madudulas kayo. Tama po ba? Nakita natin na naglalabay si nanay, basa yung sahig, nagmap si nanay sa sahig. Ano nga sabihin po natin? Hindi pa po nagkakamali ang mga anak ninyo. Sasabihan nyo na, huwag kayong lalabas ng kwarto, baka madulas kayo. Ano pong tawag doon? Prevention. Ano pong tawag doon? Discipline. Si God, minsan, dinidisiplina na tayo para i-prevent tayo sa pagkakamali. And pangatlo, mga kapatid, isa pa pong picture ng pruning or ng discipline ni Lord sa atin, God's discipline or God's pruning is education. Education. Meron pong gustong ituro si Lord sa atin. Balikan po natin yung story ni Job. Naalala niyo po si Job? Ang sabi po dun sa story ni Job, si Job daw po ay isang tao na matuwid sa harapan ng ating Panginoon. Mismong si God, pinagmalaki po si Job. Kay Satan, sabi niyan, nakita mo ba yung anak kong si Job? Grabe yung pagiging righteous niya. Pero tinest po ba siya ni Lord? Prenune ba siya ni Lord? Yes. Not for correction, not for prevention, pero for education. Kasi merong gustong ituro si Lord kay Job. Kaya minsan mga kapatid, tayo po as individuals and as a church, may mga pagdadaanan tayong pagdidisiplina ni Lord, may mga pagsubok tayong dadaanan sa church natin. Alam niyo po kung anong reason? Kasi may tinuturo si Lord sa ating iglesia. Ang kailangan lang po natin gawin, maging sensitive. Lord, ano pong tinuturo niyo sa amin? Bakit namin pinagdadaanan yung mga bagay na to? Bakit dumating sa amin yung pagsubok na to? Bakit tila baga ngayon, Lord, parang ang bagal lumago ng church namin? Ano bang tinuturo niyo po sa amin? Bakit ba nadideficit kami financially, Lord? Ano po bang reason? Ano po ang itinuturo ninyo sa amin? Mga kapatid, lagi pong merong itinuturo si Lord. Kaya dapat i-evaluate natin, kapag tayo po ay dinidisiplina ng ating Panginoon, ano bang purpose? Correction? Prevention? Education. Alin sa tatlo? Sigurado nandyan po yan. Kung tunay na anak po tayo ni Lord. Kasi kung di po tayo anak ni Lord, hindi naman po niya tayo didisiplinahin. Yan po ang point ng author ng Hebrews. Tingnan niyo po, ano pong sabi sa Hebrews chapter 12? Hebrews 12, 10-11. Sabi doon, for they discipline. By the way, yung tinutukoy po ng author ng Hebrews, just yung day po dyan, tayong mga magulang. Kung babasahin niyo po yung buong chapter 12, makikita niyo po doon na kino-compare ng author ng Hebrews yung mga magulang, yung pagdidisiplina nila sa pagdidisiplina po ng Diyos. At ang sabi po dyan ng author ng Hebrews, sabi niya si Lord, dinidisiplina niya tayo kasi mahal niya tayo. Huwag kayong matakot sa disiplina ni Lord. Kasi kapag hindi ka na dinisiplina ni Lord, isa lang ibig sabihin yan, hindi ka niya anak. Sino po dito kaya niyong disiplinahin yung anak ng iba? Hindi po natin kayang gawin nyo. Kaya nga po minsan kahit nasa church, di ba? Pag maingay na po yung anak ninyo, o yung maingay po yung anak ng iba, tatawagin nyo pa yung usher. Sa inyo, ipakisabi, maingay ni anak niya. Kasi nakakatakot pong magdisiplina ng anak ng iba. Pero kapag anak mo yan,
Kaya mo yung disiplinahin. Tama po? Ganon din po kay Lord. Kapag tayo po, hindi na tayo dinidisiplina ni Lord, one thing is for sure, malamang hindi kanya anak. Kaya dapat ipagpasalamat po natin yun. Ang sabi ng author ng Hebrews, kapag ikaw ay dinidisiplina ni Lord, katunayan niya na anak ka niya. And then he set a comparison. Sabi niya, tingnan niyo, verse 10. Yung mga earthly parents natin, they disciplined us for a short time as it seemed best to them. Panandalian lang. But God disciplines us for our good. Imagine niyo po yung disiplina daw po ng Diyos, ano daw po yung end result nito? Ikabubuti po natin. Romans 8:28, all things work together for the good of those who love Him, that we may share His holiness. Grabe. Ayun po pala yung goal ng discipline. Ayun po pala yung goal ng pruning ni Lord. Ano daw po ang goal? Holiness para sa kanyang iglesia. For the moment, all discipline seems painful. Yes, it's painful. Wala pong nakakatuwa sa discipline. Pag pinalo ka, masakit po yun. Wala pong bata na pinapalo, tumatawa pa. Tama po, wala pong bata na kinokorek, pinapagalitan, nakangiti pa. Masakit po talaga ang discipline. Sabi po dyan, for the moment, all discipline seems painful rather than pleasant. But later, look at this, sa dulo nito, it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. We want more fruits. We want more fruit, a fruit of righteousness. Mga kapatid, magpadisiplina po tayo sa ating Panginoon. It's necessary. Kung gusto nating mas maging mabunga, bahagi po ang discipline, ang pruning na nagmumula po sa ating Panginoon. Less complaining, more submission to God's pruning. Amen po ba? Handa na po ba kayong disiplinahin ni Lord? Parang, Pastor, nakakatakot naman yung tanong mo na yun. Nag-a-agree naman kami sa'yo, pero it depends. Diba? Kung paano tayo didisiplinahin ni Lord. Pero mga kapatid, pag dumating po sa punto na dinisiplina na po tayo ng ating Panginoon, let's be ready. Why? Kasi after the discipline, kasunod na po niyan, mas maraming bunga na nagmumula po sa ating Panginoon. Mga kapatid, 3 bagay po before we proceed with our second point. 3 bagay. Less complaining about seasons in life. Nilagay ko po ito dyan kasi po, minsan tayong mga Kristiyano, mainipin po tayo. Tama po. Alam niyo po tayong mga Kristiyano, may kanya-kanya po tayong season sa buhay po natin. At hindi po natin dapat ikino-compare yung season sa buhay natin sa season ng iba. Bakit? Kasi kapag kinumpara po natin yung buhay natin sa iba, makikita talaga natin na ba't parang mas better yung life nila. Kapag kinumpara niyo po yung church sa iba, nanood po kayo ng lives ng iba, pwede yan sabihin na, ba't parang mas maganda yung church nila kaysa sa church namin? Bakit mas madami sila kaysa sa church namin? Bakit mas maganda yung sound system nila kaysa sa church namin? Mas malamig yung church nila kaysa sa church namin. Alam niyo po, tayong mga tao, we have that tendency. Lalo na po kapag natin tayo sa season na yung buhay natin parang walang nangyayari. Ba't ganun? Ba't sila may nangyayari sa buhay nila? Bakit sa amin? Hindi. Alam niyo po mga kapatid, bawat tao po, bawat church, may kanya-kanya po tayong season ng paglago na ang Diyos po ang magbibigay sa atin. Ang kailangan lang po natin gawin, mag-ready. Sabi nga po sa amin ng president namin sa Bible School, lagi po niya kami nire-remind sa amin niya, there's always a prepared place in a prepared person. Lagi ka lang handa. Kasi kapag lagi kang handa, kapag binigay na ni Lord yung season mo, pag binigay na ni Lord yung season nyo as a church, mga kapatid, kung handa po kayo, magugulat po kayo kung gaano kadaming bunga ang magiging resulta ng ating ministry. Naalala ko lang po, dahil ang theme po natin ngayon sa anniversary natin sa IRM ay na kay Esther. Inaral ko rin po yung Book of Esther. Kasi ang ganda po pala ng story ni Esther. Maliban sa maganda si Queen Esther, ang ganda po ng story. At alam niyo po, yung isang nag-capture ng attention ko dun sa event po na yun, yung ginawa po ni Mordecai. Alam niyo po, bago po mapatay si Haman sa Book of Esther, at bago po mangyari yung mga problem na kinaharap ng mga Hudyo, meron pong magandang bagay na ginawa si Mordecai. Alam niyo po kung ano yun? Si Mordecai, medyo chismoso po pala to eh. Narinig po niya na merong 2 sundalo na gustong patayin ng hari. At dahil narinig po ni Mordecai yun, mga kapatid, sinumbong po niya yung kay Esther. At dahil nasumbong po niya yung kay Esther, hindi po natuloy yung pagpatay sa hari.
At alam niyo po sa kultura ng mga Persian, ang lahat po ng tao na nagliligtas sa buhay ng hari, dapat binibigyan ng reward. Kasi nang chismis ka na, may reward ka pa. Di ba? Sabi niya, narinig ko, Esther yung dalawang sundalo na yun, gustong patayin yung hari. Sabihin mo nga, naligtas po. Alam niyo po, si Mordecai, na-record pa po yung pangalan niya sa history ng mga Persian. Kasi nga po, iniligtas niya yung hari. Pero alam niyo po, hindi po kagad dumating yung reward kay Mordecai. Kaya nga po nung gabi, na hindi daw po makatulog yung hari, tapos sabi niya dun sa isa niyang tauhan, basahan mo nga ako ng kahit anong libro dyan. Nabasa po niya yung history na yon. Tapos sabi nung hari, hala, niligtas pala ako ni Mordecai. Sabi niya, anong ginawa ko kay Mordecai? Ang sabi po nung sundalo, ang sabi po nung tao, wala po kayong binigay na reward. Sabi niya, kailangan bigyan natin siya ng reward. Alam niyo po kung gaano kalayo yung pagitan ng mga event na yon? Kailan niligtas ni Mordecai, tapos kung kailan lang po niya na-receive yung reward? 5 years. Imagine niyo po 5 years ago, niligtas ni Mordecai yung hari, nakuha lang niya reward 5 years after that. Napakatagal. Willing po kayo maghintay na ganun katagal? Magtatrabaho ka ngayon ng sahod, next 5 years pa. Papayag po kayo doon? Ano yung pastor? Magpapakapagod ako ngayon, tapos ibibigay mo sa akin sahod ko after 5 years. Wala pong taong maghihintay ng ganun katagal. Manliligaw ako ngayon, pastor. Tapos sabihin sa akin ng babae, wait for me for 5 years. Wala pong lalaking tatagal, malamang. Meron po ba? Meron? Kung meron po, tunay kayong lalaki. Kasi po karamihan po sa mga lalaki ngayon, mga kabataan, manligaw ng 1 month, inip na. Ang tagal na kitang pinagpe-pray, hindi mo ba ako sasagutin? 1 month pa lang. Di ba? 5 years, imagine. Wala na pong mga ngayon sila Jacob, yung tipong magtatrabaho ka ng 7 years for Raquel. Naku, wala na pong ganung lalaki ngayon, napakadalang na. Tama po ba? O meron pa po? Not sure. Okay? Pero mga kapatid, imagine niyo po si Mordecai, after 5 years, bago niya nakuha yung reward. Pero hindi po siya nainip. Bakit? Sabi niya, ito yung season na maghihintay ako. Mga kapatid, sa mga season na pinaghihintay po tayo ni Lord, just wait. Just wait. Hindi po nalilate si Lord. For such a time as this, never pong nalilate ang ating Panginoon. Let's just prepare ourselves para po sa gagawin na breakthrough ng ating Panginoon. Pangalawa, less resisting change when God is working. Kapag nakita po natin na si Lord nagsisimula ng kumilos sa ating buhay or sa ating church, huwag na po kayong mag-resist. Sumabay po tayo sa ginagawa ni Lord. Kapag sinabi po ng leaders ng ating church, mga kapatid, this year, we will go on a mission trip, magmi-mission tayo, magbabahagi tayo ng salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakakilala. Huwag po kayong magpaiwan. Sumama po kayo, why? Kasi kapag ang leadership nagsimula ng kumilos para sa ating Panginoon, ibig sabihin, nagsisimula na po ang trabaho na pinagawa ng ating Panginoon. Huwag po tayo magpapaiwan. Minsan nakakalungkot. Sana po hindi po totoo dito yon. Yung mga leaders ng church, napakasipag. Pero ang mga church members, they don't want to move. They don't want to act. Ayaw nila na mas marami pang bagay na gagawin para sa ating Panginoon. Sana po, samahan po natin ang ating mga leaders. At pangatlo po, less questioning God's hand. Huwag nating tatanungin, huwag nating questionin ang sovereignty ng ating Panginoon. Mga kapatid, always remember this, that complaining resists pruning, but surrender allows growth. If you want more from the Lord, if you want to do more for the Lord, mga kapatid, isurrender po natin ang ating sarili. At ang dulo po niyan, ang resulto po niyan, paglago, growth. We want to grow, surrender. That's the key. First one, or point number 1, mga kapatid, less complaining, more submission to God's pruning. Second point, mga kapatid, less self-dependence, more abiding in Jesus Christ. Verse 4, tingnan niyo po, nasabi sa John chapter 15. Sabi doon, abide in me. After i-introduce si Jesus Christ yung sarili niya as the true vine, sabi niya, I am the true vine, you should abide in me. Kailangang manatili kayo sa akin. Alam niyo po, it's very necessary na sabihin po ni Jesus Christ that He is the true vine. Hindi po ba kayo nagtataka doon?
Sabi ni Jesus Christ, I am the bread of life. I am the way, the truth, and the life. Sabi ni Jesus Christ, I am the door. Pero pagdating po ng John 15, sabi niya, I am the true vine. Nandun po yung salitang true. Alam niyo po kung bakit importante yung salitang true na yon? Kasi meron pong peke. Meron pong maling vine. Meron pong false vine. At sino po yon? Now, in this particular context, I want to be careful here. Kasi theologically, medyo marami po yung views na pwede natin tignan dito. Pero kung i-connect po talaga natin to sa Old Testament, mga kapatid, in Isaiah chapter 5, alam niyo po ba na hinalintulad po ng Diyos ang Israel sa vine? Ang sabi po ng Isaiah chapter 5, ang Israel daw po ay parang vine na itinanim ng Diyos. So mga kapatid, imagine niyo po ito Jesus Christ was talking to the Jews na naniniwala na ang vine, sino po? Ang Israel. Naakala po nila kapag Hudyo ka, automatic ligtas ka. Naakala nila kapag Hudyo ka, automatic mamumunga ka na. Kaya ang sabi po ni Jesus Christ, I am the true vine. Kung akala ninyo, enough na yung pagiging Hudyo ninyo para maging mamunga kayo, well, that's wrong. I am the true vine. Hindi totoo na Israel ang tunay na vine. It's me. Now, kung i-connect po natin yun sa panahon natin ngayon, kung i-contextualize po natin yun, mga kapatid, let me tell you this with love. Hindi po dahil member kayo ng BCF, tunay na Kristiyano na po kayo, mga kapatid. Hindi po dahil active kayo sa church, tunay na Kristiyano na po kayo. Sabi po ni Jesus Christ, ang tunay na Kristiyano, yung taong nananatili sa akin. Mga kapatid, membership sa isang denominasyon, membership sa isang church will never save you. Going to church will not save you. It will help you grow. Mag-grow po kayo kapag umatin kayo sa church. Pero ang tunay na magliligtas lang po sa atin, wala na pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi po ni Jesus Christ, abide in me. Hindi po niya sinabi na abide in the church, abide in the fellowship. No. Abide in this. No. Sabi niya, abide in me. Manatili lang kayo sa akin. Bakit? Kasi ang pangalawang picture na gusto pong makita natin dyan, si Jesus Christ, ang true vine. Siya po ang tunay na puno ng ubas. At kung hindi po tayo nakakonekta sa Kanya, sayang lang. Para po tayong cellphone na maganda, punong-puno ng apps, di ba? Meron kang Facebook, meron kang Instagram, meron kang TikTok, meron kang, ano pa ba yung mga social media ngayon? Yun lang po yung alam ko eh. May YouTube ka, di ba? Pero wala kang Wi-Fi. Meron po kayong cellphone na gano'n, kumpleto ka ng lahat ng social media app, pero hindi mo magamit. Bakit hindi mo magamit? Wala kang Wi-Fi, wala kang data. Tanungin ko po kayo, kapag walang Wi-Fi saka walang data, may sense pa po ba yung phone ninyo? Parang wala na po, no? Diba? Kasi ang totoo, wala na po atang gumagamit. May nagsi-SIM card pa po ba ngayon? Saan na po kayo madalas magtawagan? Messenger na lang, diba? Minsan ako po yung isang phone ko, ito totoo, wala pong SIM card eh. Kasi pwede naman ako makontak ng mga tao through Messenger. Ayun nga lang, kapag walang data, pag walang Wi-Fi, hindi nila ako makokontak. So minsan, ang mga phones natin, kahit punong-puno yan ng application na napakaganda, kung wala namang connection, kung walang Wi-Fi, sayang lang. Mga kapatid, ganun din po sa atin. Minsan, ang talented mo. Minsan, ang dami mong kayang gawin. Ang dami mong alam sa Bible, pero minsan sayang. Bakit? Kasi wala ka naman talaga kay Kristo. You're not abiding in Christ. Minsan, ang ganda ng church. Ang daming potential sa church. Ang daming pera ng church. Ang ganda ng church. Ang ganda ng mga gawain. Ang ganda ng program. Ang ganda ng pag-aawitan. Yun nga lang, sayang. Bakit? Kasi hindi konektado kay Kristo. Kaya sabi ni Jesus Christ, the most important connection na dapat meron kayo is your connection with me. Kaya sabi niya, abide in me. Bakit? Kasi kapag hindi kayo naka-abide sa akin, wala kayong magagawa. You are nothing. Nakita po natin, at alam niyo po sa Bible, yung konsepto po ng pag-a-abide, hindi naman po yan talaga bago. All throughout the Bible, andyan na po yung konsepto na yan. Ayun nga lang po, iba-iba lang yung term. At sa Old Testament po, ang isa po sa pinaka-favorite ko na picture ng pag-a-abide sa ating Panginoon ay yung paglakad kasama ang Diyos. Kasi all throughout the Bible, especially po sa Old Testament, mga kapatid, yan na po ang utos sa mga Hudyo eh. Yan na po ang utos sa mga patriarchs. Ang sabi ni God, you walk with me. You walk with me kasi kapag naglakad kayo kasama ako, nanatili kayo sa akin, sa presence ko, well, definitely, I will bless you. Tingnan niyo po, may papakilala po ko sa inyo lang mga characters. Tingnan niyo po si Enoch. Kilala niyo po si Enoch? Mga kapatid, dalawa lang po ang character sa Bible ang di namatay. Una si Elijah, pangalawa,
si Enoch. Tingnan niyo po kung paano po dinescribe ng Bible si Enoch. In Genesis chapter 5, verses 21 to 24. Sabi doon, when Enoch had lived 65 years, he became the father of Methuselah. After he became the father of Methuselah, Enoch walked faithfully with God. Ang ganda po ng description kay Enoch, no? Napakaikli lang po nung pagpapakilala kay Enoch. Pero ang ganda po nung sinabi doon, he walked faithfully with God for 300 years and had other sons and daughters. Verse 23, altogether, Enoch lived a total of 365 years. Enoch walked faithfully with God. Again, inulit po yun. Then, he was no more because God took him away. Imagine niyo po, because Enoch walked with God, because Enoch abide, nanatili sa ating Panginoon, hindi po siya nakaranas ng kamatayan. God took him away. At hanggang ngayon, naglalakad po si Enoch kasama ang ating Panginoon. Gusto niyo po ng ganon? Hindi ko po sinabing gusto niyo nang kunin ni Lord. Hindi po yung tanong ko. Tanong ko po, gusto niyo pong mag-walk, lumakad, mag-abide kay Jesus Christ? Mga kapatid, the blessing is, habang buhay, makakasama po natin ang ating Panginoon. Second character, mga kapatid, look at this. Remember Noah? Naalala po natin si Noe? Sa mga laking Sunday school po dito, di ba? Si Noah ay gumawa ng arko. Madali po ba yun? Mahirap po yun. Ako nga po, kaya ko lang gawin, bangkang papel. Okay? Pero si Noah, gumawa po siya ng ark. Pinagawa sa kanya ni Lord. Pansinin niyo po, paano po dinescribe ng Bible si Noah? Genesis chapter 6, verse 9. These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation, and Noah walked with God. Napansin niyo po yun sa Bible niyo? Na every time na merong isang tao ang malapit sa Diyos, ang laging term na ginagamit, naglalakad sila kasama ang Diyos. And because Noah is walking with God, siya po ang inutusan ng Diyos na gumawa ng ark kasi magkakaroon ng baha. At imagine niyo po, lahat ng tao during that time namatay. 8 lang po ang nabuhay. Si Noe, asawa niya, 3 niyang anak na lalaki, tsaka mga manugang niya. God's blessing. Kapag tayo po ay naglalakad, kasama at nananatili sa Diyos, tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon. Kaya nga po sa mga ninuno o sa mga sumunod na henerasyon, after po ni Enoch, ni Noe, dumating po si Abraham. Tingnan niyo po ano po ang utos ng Diyos kay Abraham. Genesis 17 verse 1. When Abram was 99 years old, the Lord appeared to Abram and said to him, I am God Almighty. Walk before me and be blameless. It's as if the Lord is telling him, abide in me. Manatili ka sa akin. Mga kapatid, the concept of walking and abiding sa Old Testament at sa New Testament are not two different things. Isang bagay lang po sila na ginamitan lang ng magkaibang salita. Kaya nung sinabi po ni Jesus Christ na abide in me, yun din po ang utos ng Diyos kay Abraham. Walk with me, manatili ka sa akin. Bakit? Kasi kapag nanatili po tayo sa ating Panginoon, kahit ano pong pagdaanan natin, kahit gaano po kalaki pa yung paggawa sa atin ni Lord, kung tayo po ay nanatili kay Lord, magagawa po natin yan, magugulat na lang tayo, magkakaroon yun ng bunga. Alam niyo po, hindi po sinabi ng Bible na nagawa daw po ni Noah yung ark, hindi dahil magaling siya. Sabi doon, nagawa ni Noah ang ark because he walked with God. Hindi dahil magaling siya, hindi dahil matalino siya, hindi dahil masipag siya. No! Ang sabi doon, he walked with God, nagawa niya ang ark. Bakit po niya nagawang sumunod kay Lord? Because he is walking with God. Abraham was called the man of faith, the father of faith. Ba't po siya tinawag na father of faith? Because Abraham is walking with God. Hindi po dahil magaling si Abraham, hindi po dahil matalino siya, hindi po dahil mabait siya. Kaya niya po nagawa yun because Abraham is walking with God. Mga kapatid, gusto po natin gumawa pa ng mas marami for the Lord. Mga kapatid, we don't need more talents. Kailangan po natin mas maraming pag-abide sa ating Panginoon. Hindi po natin kailangan ng mas marami pang kakayahan. The Lord will provide. Po-provide po ni Lord yan lahat. Ang kailangan po natin, mas maraming pananampalataya at mas maraming oras ng pananatili sa ating Panginoon. So as a church, mga kapatid, 3 bagay po ulit.
as a church, if you want more, we should do this. Less dependence on programs alone. Minsan tayo po nakadepende na lang sa programa. Anong programa niyo sa church? Maganda ba yung flow ng program niyo? Ano yung ginagawa niyo sa church? Alam niyo po, wala po sa programa ang kapangyarihan, mga kapatid. Ang kapangyarihan nagmumula po sa ating Panginoon. Abide in Christ. I'm not saying na huwag niyo pong ayusin yung program, ha? Kasi ang ganda po ng program ninyo ngayon. Sobrang smooth ng mga transitions. Alam niyo, I want to commend you with that. Hindi ko po sinasabi na walang effect yung program. Meron po yung bahagi. Pero hindi po yan ang kapangyarihan natin. Ang kapangyarihan po natin nagmumula sa pagkilos ng banal na spirito. Minsan, magugulat ka na lang, Pastor, I'm not a good speaker. I'm not good in sharing the gospel. Pero kahit hindi ka magaling dahil kumilos ang banal na spirito sa'yo, nung binahagi mo yung salita ng Diyos o binahagi mo yung gospel, yung tao kumilala sa ating Panginoon. It's not because of you. Alam mo sa sarili mo na hindi ka magaling, pero ba't siya naniwala sa ating Panginoon? It's because of the power of the Holy Spirit. It's not you. It's the Holy Spirit. It's not you, it's Christ. It's not you, it's the power of God. Less dependence on programs alone. Number 2, less busyness without spiritual depth. Dito po ba sa BCF, lagi kayong busy? Sana po hindi. Okay? One time, I'm reading this book. Nakalimutan ko po sinong author. Pero ang ganda po ng prinsipyo ng pastor na to. Sabi po niya ganito. Sabi niya, dapat daw po, ang mga lingkod ni Lord, hindi daw po talaga tayo dapat busy. Alam niyo ba kung bakit? Kasi kapag busy daw po tayo, hindi daw po tayo makakapag-focus sa mga bagay na dapat talagang ginagawa po natin. Okay? I'm not saying na, ay pastor, ibig sabihin pala, dapat tamad ako. Okay? Hindi rin po niya sinabi na dapat tamad tayo. Ang punto lang po doon, minsan, kapag ang isang church, busy na, nakafocus na lang tayo doon sa pagiging busy. Nakuha po natin, dapat po, yung pinagkakaabalahan natin, meron talagang spiritual na epekto. Minsan po kasi maraming programa, ang tanong, meron po ba talagang nangyayari? Ang tanong, meron po ba talagang paglalim? Mga kapatid kasi tatong madali na pong gumawa ng programa. Tama po kayo, dapat yun po lagi ang tanong natin. Minsan yun po lagi yung challenge ko sa mga churches. Sabi nila, Pastor, magpapa-feeding program kami. Ay, ang ganda po nun, magpapa-feeding program kayo. For what? Anong purpose? Just for the sake na magkaroon ng program? Pero kung ang purpose nyo, kasi Pastor, they really need Kailangan ng mga less fortunate, kailangan talaga ng mga tao na matulungan sila, ma-assist sila pagdating sa pagkain. Mag-feeding program kami. Well, that's good. Kasi merong purpose. Pastor, mag-sports fest kami. Ba't kayo mag-sports fest? Kasi masaya lang. Nakuha po ninyo, mga kapatid, hindi po. Dapat po, pag gumagawa tayo sa church, hindi po tayo puro program lang. Dapat malinaw sa atin na yung gagawin ba namin na to, merong epekto sa paglagong spiritual namin. Kasi kung gagawa lang po tayo ng mga bagay sa loob ng church na walang spiritual at eternal na effect sa atin, mga kapatid, nagsasayang lang po tayo ng lakas, nagsasayang lang po tayo ng oras, nagsasayang lang po tayo ng budget. Amen po ba? Kaya minsan, less is more. Minsan, mas konting gawain, pero nakafocus, mas maganda. Minsan, nagtataka po ko sa mga churches, ang daming gawain. Di ba? Mag-fellowship tayo, pupunta. Mag-outing tayo, pupunta. Ang dami. Mag-prayer meeting tayo, 4 lang sa church. Bakit po? Bakit kapag sa mga gawain na masaya, madami tayo? Ba't ba sa mga gawain na paglabas, madami tayo? Pero ba't doon sa mga bagay na magpapalago sa atin spiritually, ito po yung nadidisregard natin? Isinasabay pa natin, Pastor, di ako makakapunta. Bakit? Araw ng palengke. Pastor, hindi ako makakapunta. Bakit? Marami na kaming labahin. Naku po natin, bakit kapag sa mga spiritual na bagay, hindi tayo nakatuon, pero sa mga bagay na feeling natin masaya, akala natin makakatulong sa atin, pero na to, hindi naman, doon tayo nagka-focus. Mga kapatid, dapat alamin po natin ano ba talaga ang mga bagay na magpapalago sa atin. Alam niyo po, ako po, before I became a senior pastor, matagal po ako youth pastor. Kaya malapit po ang puso ko sa mga kabataan. Kaya lagi ko po tinatanong yung mga kabataan, kasi napapansin ko po yung mga kabataan ngayon, dami nilang ginagawa. Laging hawak ang cellphone, nag-Facebook, nag-TikTok, nag-social media, minsan naglalaro na kung ano-ano. Alam niyo po, I'm not against sa mga bagay po na yun. Normal po yun lalo na sa generation ngayon. Pero minsan ang tanong ko po sa kanila laging ganito, anong tulong niyan sa paglagong spiritual mo?
Kapag nag-ML ka, kapag naglalaro ka, nakakatulong ba yun sa paglagong spiritual? Alam niyo pa, pag hindi po nila nasasagot yun, sabihin ko lang, stop it. Bakit mo uubusin yung oras mo at yung araw mo at yung buhay mo sa isang bagay na hindi naman tutulong sa'yo na lumago ka spiritually? Amen po ba? Minsan na to, mga kapatid, ang dami po nating ginagawa sa buhay natin na hindi sa atin nakakatulong spiritually pero ginagawa pa rin natin. Again, I'm not saying na, pastor, ibig sabihin, bawal na ba kami mag-social media? Hindi po. Hindi ko po sinasabi. Ako din po nagsa-social media eh. Pero kapag napapansin ko na parang sobra na ata. Bakit para kayo ito ni kumakain ng oras ko? Parang may mali na. We need to stop. Kapag wala talaga na itutulong po sa atin, bakit ka gagawa ng isang bagay na hindi naman nakakatulong sa'yo? Mga kapatid, lagi niyo pong tatandaan to. Tayong mga Kristiyano, hindi po tayo taga-mundo. Dapat ang focus po natin lagi mga eternal na bagay. Kaya ba't ka gagawa ng mga bagay not for eternity? Ba't ka gagawa ng mga bagay lang na hanggang dito lang sa mundo na hindi mo naman madadala sa langit, na hindi mo naman madadala sa presensya ng ating Panginoon, na hindi ka naman magagamit ni Lord para lumago ka sa bagay na yon? Nakuha po natin? Minsan kailangan natin mag-evaluate, Pastor or Lord, yung ginagawa ko ba na to, yung kinakabisihan ko ba na to, talagang nakakatulong sa akin? Talagang nagpapalago sa akin? Mga kapatid, kapag hindi po, you need to stop. You need to stop. Kasi minsan, hindi lang naman po talaga. Naalala niyo po sa Hebrews chapter 12, sabi po doon nung author ng Hebrews, sa pagtakbo daw po natin, sabi niya, run the race with endurance. And then, kailangan daw po nating iwanan. Sabi niya, set aside. Ano po yung mga dapat natin set aside? The sins, mga kasalanan, at yung mga bagay. Hindi po sinabing kasalanan yung mga bagay na nagpapabagal sa atin. Bakit? Kasi may mga bagay na ginagawa po tayo, hindi namang kasalanan, pero nagpapabagal sa paglago mong spiritual. Hindi naman mali, pastor. Hindi naman siya kasalanan, but you have to stop it. Why? Kasi pinapabagal ka niyan sa paglagong spiritual. So mga kapatid, less busyness without spiritual depth. Kailangan po mag-focus tayo dyan. And pangatlo, less kaya natin to mentality. Okay? Ito mga kapatid, hindi ko po sinabi na huwag kayong maniwala sa kakayahan ninyo. Pero minsan, dyan na po tayo nakafocus. Di ba? Huwag na tayo mag-practice ng Sabado para sa praise team. Magaling na tayo, kaya na natin yan. Di ba? Huwag na tayo mag-prayer meeting, huwag na tayo mag-pray. Kaya na natin yan. Huwag na tayo mag-mission. Kaya na natin yan. Huwag na tayo mag-training, huwag na tayo mag-aral. Kaya na natin yan. Mga kapatid, minsan po yung kaya natin to mentality, hindi po nakakatulong. Okay? Kaya po, alisin na po natin yan. Alam niyo po, mga kapatid, hindi po talaga natin kaya. Hindi po natin kaya, pero kaya ni Lord. Kaya alisin po natin yun. Hindi po natin kaya, mahina tayo. Pero for sure, kaya ni Lord. Pastor, kaya ba naming this year mas maging mabunga? Hindi niyo po kaya. Pero kaya ni Lord. For sure. Pastor, kaya ba namin punuin yung church namin? Magkaroon ng another service this year? Hindi niyo po kaya. Maniwala po kayo. Pero kaya po ni Lord. Yun po dapat yung panghawakan po natin. At dahil kaya ni Lord, ngayon ang tanong, sasama ka ba dun sa pinapagawa ni Lord? Tutulong ka ba dun sa pinapagawa ni Lord? Hindi mo kaya, pero kaya ni Lord. Lord, dahil kaya mo, gusto kong makibahagi dyan. Gusto kong makibahagi. A church that depends on itself will dry up, but a church that depends on Christ will bear much fruit. Less self-dependence and more of abiding in Jesus Christ. And pangatlo po mga kapatid, I will end with this. Less sin and hindrances, more of fruitfulness for Jesus Christ. Less sin and any hindrances, more fruitfulness for Christ. Ito po medyo nakita na po natin to kanina, nabanggit ko na po to. In verse 6, sabi diyan, if anyone does not abide in me, he is thrown away like a branch and withers. Tingnan niyo po the third picture na gusto ko makita natin dito yung branch. Merong isang gardener. Sino po yung gardener? Si vine dresser? Si Father. Merong isang puno ng ubas. Sino po yung puno ng ubas? Si Jesus Christ. Meron daw pong dalawang uri ng sanga. Medyo napapayawan natin ito kanina, pero balikan lang po natin para magets po natin. Kasi meron po tayo dito i-deal theologically. Kasi yung ibang tao po, ginagamit yung metaphor na to na sinasabi nila, Pastor, nawawala pala kaligtasan. Diba? Kasi pansinin nyo, sabi doon, pag hindi daw nabunga, puputulin, tapos itatapon sa impyerno.
Paano nangyari yun? Christian na ako, tapos hindi ako nagbubunga ngayon, tapos hindi pala ako Christian, itatapon ako sa impyerno. Nawawala po ba yung kaligtasan ng isang Kristiyano? Nawawala po ba yung salvation natin? Mga kapatid, hindi po yan ang punto ng passage na to. Ngayon, we have to go back ilang mga chapters. Okay? This is John chapter 15. Balik lang po tayo ng konti, John chapter 13. Ano pong nangyari sa John chapter 13? Naghahapunan po ang ating Panginoong Yesus kasama po ang mga alagad. Tapos sa kanila pong paghahapunan, the Last Supper, sinabi po ni Jesus Christ yung isang balita na sabi niya, isa sa inyo, ipagkakanulo ako. Nagtanungan po yung mga alagad. Sabi nila, sino yun? Sino yung magkakanulo kay Jesus? Imagine niyo po, hindi po nila alam ha. Hindi po nila na si Judas pala yun. Okay, sino yung magkakanulo kay Jesus Christ? And we know what happened. Di ba? Nireveal po ni Jesus Christ na si Judas yun. Kaya sabi niya kay Judas, sabi niya, sige na, gawin mo na ng mabilis yung dapat mong gawin. Kaya si Judas, pumunta na po doon sa mga Pharisees, kinuha na yung 30 silvers, pinagkanulo na po ang ating Panginoong Yesus. Naisip niyo po ba kung kayo po yung mga disciples, kung part po kayo ng 12 disciples Jesus Christ, yung nangyari na yun, hindi niyo po basta-basta makakalimutan? Bakit? Kasi po, lagi ang tanong sa isip natin, si Judas kasama namin sa church eh. Kasama, ang tagal na namin sa church. Kasabay namin tinatagang BCF. Diba, ang tagal na sa church. Bakit siya tumalikod kay Lord? Naisip niyo po yung tanong na yon? Naisip niyo po yung naglilinger sa isip ng mga disciples, paano nagawa ni Judas yun? Paano siya naghudas sa ating Panginoon? Kaya alam niyo po, kaya binigay ni Jesus Christ yung metaphor na yan para magkaroon sila ng kapayapaan. Hindi nila matanggap yung reality na 12 kami, for 3 years kasama ka namin, Lord. Kasama ka namin nag-ministry, nakita namin yung mga miracles mo, nakita namin yung mga ginawa mo, yung ministry mo. Bakit yung isa sa amin tumalikod sa'yo? Anong nangyari? Alam niyo po, yan ang reason bakit po binanggit ni Jesus Christ yan. Meron 2 branch. Sa inyong 12 dito, hindi naman talaga lahat kayo tunay na sanga. Meron sa inyo dito, kunwari lang na sanga. Alam niyo po, ito po ang context. Noong unang panahon, pag nagtanim po kayo ng ubas, hindi lang naman po ubas ang tumutubo dun eh. Okay? Meron pong mga ligaw na damo na umiikot at sumasabay sa paglago ng mga ubas. Kaya ang totoo po, meron po talagang mga sanga na nakakabit doon sa vine na hindi naman talaga ubas at hindi po talaga sila mamumunga. Bakit? Kasi in the first place, hindi po sila part nung vine. Nakita po natin? Kaya sabi po ni Jesus Christ dyan, sabi niya, alam nyo, yung mga sanga talaga na hindi namumunga, hindi talaga mamumunga yan. Bakit? Kasi hindi naman talaga sila part ng vine. Hindi naman sila part ko. Wala sila sa akin. Hindi sila nananatili sa akin. Hindi sila nakakonekta sa akin, kaya hindi sila mamumunga. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, kung nananatili kayo sa akin, alam nyo, hindi nyo na kailangan utusan yung sarili nyo. Mamumunga talaga kayo. Bakit? Kasi tunay kayong mga Kristiyano. Now, in this context, ang sabi ni Jesus Christ, merong isa sa inyo ang naghuda sa akin. Merong isa sa inyo tumalikod sa akin. Alam nyo kung bakit? Kasi hindi naman talaga siya bahagi ng ubas. Nakita po natin? Now, hindi ko po sinasabi na may maghuhuda sa atin dito. That's not the point. Ang punto lang po dito, mga kapatid, meron pong 2 uri ng branch. Yung isa, yung mga nagpapanggap lang po sa loob ng church, akala natin Christian, hindi naman pala. Yung mga tao na akala nila may pananampalataya na sila kay Kristo kasi nagsisimba, kasi nagbibigay ng offering. Alam niyo po, mga kapatid, those things are good. Okay? Those things are good, pero hindi po talaga yun ang katunayan na tayo po ay nanampalataya na kay Kristo. Kasi kung yun lang po ang basehan ng pagiging mananampalataya, marami pong sekta sa mundo, mas devoted at mas committed pa po sa atin. May mga sekta po sa mundo, hindi sila nalilate sa church. Tayo po madalas nalilate. Tama po ba? Walang sumagot. Kasi masakit po minsan, no, pag totoo. Diba? Meron po mga sekta, talagang pag nagbigay po ng tithes and offering, talagang ibinibigay lahat. Tayo minsan, pahirapan pa. Pero mga kapatid, hindi naman po kasi yun ang basayan ng pagiging Kristiyano. Ang basayan, nananampalataya ka ba kay Kristo? Now, kapag ikaw ay nananampalataya kay Kristo, well, definitely, you will do good works. Maglilingkod ka, magkakaloob ka, magsiserve ka kay Lord, hindi ka malilate sa church. Hindi dahil para maligtas ka, pero dahil unang-una na kay Kristo ka na. Nakita po natin? So magkaiba po yun. At yun po yung pinopoint po dyan ni Jesus Christ. Sabi niya, meron talaga eh. Meron talagang mga tao sa church, akala nila Christian sila, kaya dapat ine-evaluate natin yung sarili natin.
Kaya ang sabi po ni Jesus Christ dyan, lest sin and hindrances, alisin ninyo lahat ng mga bagay na nagiging hadlang. Tingnan niyo po in Matthew chapter 7, sabi ni Jesus Christ, so every healthy tree bears good fruit, but the diseased tree bears bad fruit. May dalawa daw po uri ng puno Yung puno na ang bunga niya mabuti at yung puno na ang bunga niya ay masama. A healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Sabi niya, walang mabuting puno na ang bunga niya masama. Wala din naman masamang puno na ang bunga niya mabuti. Every tree that does not bear good fruit is cut down. Again, nandiyan na naman yung idea ng pag-cut down. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Bakit? Kasi in the first place, hindi po sila bahagi ng puno. Thus, you will recognize them by their fruits. Paano doon po marirecognize? Sa bunga. Tingnan niyo po yung bunga ninyo, mga kapatid. Obserbahan niyo po yung bunga ng katabi ninyo. Anong uri ng bunga ba to? A good tree will bear good fruit and a bad tree will bear bad fruit. Kaya pag tayo po, sinasabi natin Kristiyano tayo, pero ang bunga po natin, mga actions na hindi pang Kristiyano, evaluate yourself. Ang sabi po ng Bible, ang Kristiyano may pagpipigil sa sarili. Amen po ba? Galatians chapter 5, fruit of the Spirit, isa po doon pagpipigil sa sarili. Kapag wala kang pagpipigil sa sarili, dapat tanungin mo yung sarili mo, Lord, bakit ganun? If I'm a Christian, dapat meron ako nito. Tulungan niyo po ako magkaroon. Kung ang bunga po ng Espiritu ay pag-ibig, bakit puro hatred ang laman ng bibig mo? Bakit puro hatred ang laman ng puso mo? Bakit puro hatred ang laman ng actions mo? Merong kontradiksyon. Tunay ba talaga akong Kristiyano? Mabuti ba akong puno? Ba't ang bunga ko masama? Kung ang bunga ng Espiritu ay patience, or kung ang bunga ng Espiritu sa atin ay gentleness, self-control, dapat present po sa atin yun. Kung ang bunga ng Espiritu, joy, kagalakan, bakit wala kang joy sa buhay? Nakuha po natin? Mga kapatid, ang sabi po ni Jesus Christ, kapag ang puno mabuti, ang bunga mabuti. Kaya kung naniniwala po tayo na Kristiyano tayo, ano po dapat ang bunga natin? Mabuti. That's why every day we should evaluate ourselves. Lord, ano ba yung mga bagay na dapat tanggalin ko? Ano ba yung mga bagay na dapat iwanan ko na dahil ako ay isang tunay na mananampalataya? So ano pong paalala sa atin, mga kapatid? Number 1, pursue unity intentionally. As a church, mga kapatid, isa po talaga sa sumisira sa ministry sa church, isa po talaga sa mga nagiging hindrance ng paglago sa church. Alam niyo po kung ano? Division. Kaya all throughout the New Testament, di niyo po ba napansin pag binasa niyo yung New Testament, si Paul, lahat ng church na pinuntahan niya, laging may issue po ng pagkakabahagi. Especially the church in Corinth. Pag binasa niyo po yung 1 Corinthians, chapter 1 pa lang, sabi ni Paul kagad sa kanila, magkasundo na kayo dyan, puro kayo division. The book of Philippians, nabasa niyo po yung book ng Philippians, yung mga Kristiyano sa Philippi, ang ganda ng church. Sabi ni Paul, natutuwa ako sa church niya sa Philippi, pero pagdating ng chapter 4, binanggit po niya yung 2 miyembrong nag-aaway. Sabi niya, Euodia, Syntyche, magkasundo na kayo. Alam niyo po kung bakit? Kasi kung meron po talagang isang kapangyarihan sa loob ng church na pwedeng sumira sa ating ministeryo at sa ginagawa ni Lord, alam niyo po kung ano? Disunity. Division. Division. Kaya dapat careful po tayo dito. At alam niyo po yung division, hindi naman po kagad nangyayari yan ng biglaan na lang. Isang linggo, divided na po kayo. Hindi. Minsan, nagsimula lang sa isang salita na sinabi. Minsan, nagsimula lang sa isang maling inisip sa kapatid, sa kamanggagawa, sa kapwa lingkod sa ating Panginoon. At dahil doon nagsimula na po na magkaroon ng division sa loob ng church. Minsan, nagsimula lang po sa chismis. Diba? May mga chismosa at chismosa po ba dito? Taas nga po kamay. Present po ba yung mga proud pa po no? Alam niyo po, yung chismis ngayon, grabe po yung chismis ngayon, talaga napakabilis kumalat kasi digital age na po talaga tayo ngayon Di ba? Ang dali. Minsan gagawa tayo ng GC, sabihin natin life group, di ba? Tinawag niyo pang life group, pinag-usapan niyo buhay ng iba.
Baka may ganun po dito mga kapatid, hindi po life group yon. Kaya pala life group, life ng iba pinag-uusapan. Ba't kayo natatawa? Mga kapatid, alam niyo po sa loob ng church, para po maiwasan talaga yung division, we should be honest with each other. Pag may nakita po kayong mali, do it with love. Tell that person, huwag niyo na pong ikwento sa iba. Huwag niyo na pong sabihin sa iba. At kung kayo naman po yung pinagkwentuhan, patayin niyo na po sa inyo yun. Di ba? Minsan po may mga churches na nangyayari ganito. Si kapatid nag-away yung dalawang membro. Yung isa naghanap ng kakampi, di ba? Ikinuwento niya, alam mo, nag-away kami niyan eh. Ngayon yung pinagkwentuhan, galit na din dun sa isa. Tatanong ko, ano problema mo sa kanya? Wala po, pastor. Ba't galit ka rin sa kanya? Kasi galit siya. Minsan nagtataka po ko, bakit mo hindi pinatay na sa'yo yung ba't hindi mo pinatay yung chismis sa'yo? Bakit? Dahil galit siya, galit ka na rin sa kanya, wala namang ginawa. Di ba? Minsan makakarinig tayo, sabihin natin, pastor, balita ko sa tao na yun, mayabang daw yan eh. Nagkita na kayo, nagkausap na kayo, hindi pa nga po, pastor. Paano mo nasabing mayabang? Sabi po nung iba. Sabi lang ng iba yun. Ikaw hindi mo pa siya nakausap, paano mo nasabing mayabang siya? Naku po natin. Minsan, mga kapatid, present po yan sa church, minsan. At kapag ganyan po ang nangyari, mga kapatid, believe me, mape-preempt yung growth ng church. Imbis na maraming bunga, ang bunga natin chismis. Ang bunga natin, sama ng loob. Gusto niyo po, ganun yung bunga natin? Di ba? Imbis na dumami ang membro, imbis na dumami ang ministry, ang naging bunga, sama ng loob. Ang naging bunga, chismisan. Ang naging bunga, galit. Mga kapatid, hindi po. Hindi po yan. So, let's pursue unity intentionally. Paalala lang po yun. Hindi ko po sinasabi na mga chismosa po kayo dito. Example lang po yun. Okay? Next, deal with sin seriously. Mga kapatid, sa loob ng church, we're not perfect yet. May nagkakasala. May mga nagkakasala po. Don't condemn yung mga sinners, pero deal with them. Pag may nagkamali, kailangan pong harapin. Kailangan po, kung nagkamali po kayo mga kapatid, huwag po kayong mahiyang mag-confess. Huwag po kayong mahiya na magsabi at humingi ng tulong. Alam niyo po, naniniwala po ako na ang church, dapat ito po ang lugar kung saan kaya po natin maging honest. Bakit? Kasi tayo pong lahat naka-experience lang ng grace ni Lord. Tama po? Kaya kapag sa church po ninyo, yung mga tao, yung mga miyembro takot mag-confess, kasi baka po ang nangyayari, imbis na maramdaman nila ang grace, ang nararamdaman po nila judgment. Pastor, hindi ko na lang sasabihin kasi ganito Sabihin nila, ba't ko ginawa yun? I-judge lang nila ako, di ba? Mga kapatid, meron pong church discipline na dapat i-implement. Pero yung discipline po natin, it's for the restoration ng church, ng bawat isa. Lagi niyo po tatandaan to. Minsan nagtataka po ako sa mga members, sa mga leaders ng church. Minsan, kapag may nagkakasala sa church, imbis na maawa tayo, imbis na tulungan natin, natutuwa pa tayo. Nakalimutan po ba natin na ang sabi po ni Jesus Christ, ang sabi ng Bible, we are the body of Christ. Kapag nagkaroon ka ng sugat sa paa, lang po ba'y masakit? Minsan buong katawan po natin, di ba? Sabi ni Jesus Christ, kapag nasaktan yung kamay mo, sabi ng Bible, pag nasaktan ang kamay mo, buong katawan, makakaramdam. Kaya minsan nagtataka ako, ba't may mga tao sa church, nagkasala yung isa, bumagsak sa pagkakasala, imbis na masaktan, natuwa pa. Ganun po ba ang church? Hindi po. Kaya dapat po sa loob ng church, pag may nagkasala, lahat po tayo nasasaktan at lahat po tayo tutulong. Amen po? Hindi natin i-judge, hindi natin i-condemn. Magiging honest tayo. We have to talk to this people, to this person, kasi kailangan na siya matuwid kasi mahal natin siya. Amen po ba? Let's deal with sin seriously. And pangatlo po, walk in humility and repentance together. Lahat po tayo lalakad sa pagkapakumbaba at patuloy na hihingi po ng lakas, ng tawad sa ating Panginoon. Mga kapatid, I will end with this. Tapos na po ako. A life called for more. Babalik ko lang po kayo dun sa sinabi ko po kanina sa ating introduction. Sometimes, if you want more from the Lord, you have to focus not on the more, but on the small things na pinapagawa ni Lord na dapat input talaga yung pinaka-importante. Sometimes, less is more. Kaya sa anniversary niyo po ngayon, 3 bagay lang po yung iiwanan ko sa inyo. Less complaining, more pruning. Handa na po ba kayo sa pag-prune ni Lord this year? Kung ready na po kayo, ibig sabihin po, after the pruning, magkakaroon ng bunga. Pangalawa,
Less self, but more dependence on the Lord. And pangatlo po, less hindrance and more fruit na nagmumula sa ating Panginoon. John chapter 15 verse 5, I am the vine, you're the branches. Whoever abides in me and I in him, he it is that bears much fruit. For apart from me, you can do nothing. Mga kapatid, this is very powerful. You want more? You want more, mga kapatid? Sabi ni Jesus Christ, apart from me, you can do nothing. So sino po ang susi? Ang ating Panginoong Jesus. More of Christ in us will always produce more fruit through us. Not more ministry, not more business, but more of Christ. More of Him. At habang mas madami ang oras natin kay Kristo, habang mas madami ang paglilingkod natin para kay Kristo, the ministry na ipinagkaloob niya sa atin, siya po ang tatapos, siya ang kikilos, at magugulat na lang tayo na ang church po natin nagbubunga. Hindi lang ng isa, hindi lang ng dalawa, hindi lang ng tatlo, pero napakadaming bunga. Amen po ba? Sige po. Before I end, let me pray for your church. Aside from sharing the Word of God, I guess the best ministry na pwede ko pong gawin sa inyo ay may panalangin po kayo. Let's pray. Heavenly Father, once again, we want to thank you for your faithfulness, for your goodness to your church. Kung babalikan po nila lahat, Lord, for 34 years, napakadami nyo na pong ginawa. Napakadami nyo na pong pinakita sa kanila. Napakadami nyo na pong itinuro sa kanila. And for that, Lord, we want to worship you. We want to thank you for that. And also, Lord, we know na you're not yet done with them. Dun sa madaming ginawa nyo na po, alam namin marami pa po kayong gagawin. At yun po ang kanilang inaasahan. Kaya aming Ama, dalangin po namin na patuloy nyo pong pagpalain ang inyong pong iglesia. We pray, Father, na patuloy nyo pong pangunahan ng inyong iglesia nang sa ganon ay magawa po nila yung napakadami pang bagay at bunga na ipagkakaloob niyo po sa kanila. Kagaya po nung sinabi ng aming Panginoong Jesus, the commandment to abide in Him, manatili po sila doon. Because apart from Christ, we can do nothing. Apart from Christ, hindi po kami magbubunga. Kaya Father, I pray for your church. I pray for IRM Parañaque, for BCF. Lord, kung paano po sila nagsimula sa inyo, dalangin po namin magpatuloy po sila sa inyo. Manatili po sila sa pag-ibig nyo, matatili po sila sa pagkakatawag ninyo, at dalangin po namin, aming Ama, mamangha po sila sa mga bunga na ipagkakaloob nyo po sa kanila. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Good morning po sa bawat isa and happy anniversary po ulit.